Oo nga, kaya nila lang, tayo dito sa kakachismisan. Kape ko, pati ata ang, tawag dun, bala, diba? Ay, kinakape, pati ang itis tuloy. Langaw pala, di puta. So, nakailang ulit na ako sa pag-umpisa dito ng video na ere, ay di puta. Ay, paulit-ulit ako kay kakatawag dun. Ako sinisipon, di puta na yan. Kamusta na kayo mga kabidyo, chismasan, kamusta na kayo diday? Tara na tayong mag-chismis, chikahan. Chismis. Kakaling na kayo, mag-siupo na dyan, alam ko mag-chismosa ka. Oo. Kunin mo na yung kape mo, kaya tayo mag-chismisan na, di puta ka. So, ayun nga, kayo nakilala kasi ako dati nakilala ko dati. Kaya ito si Girl Lalu, sobrang mahal siya ng kanyang parents. Kaya dalawa lang ata silang anak na babae, ganun. After nun, panganay pa siya diday. Meron pa siya pangalawang babae. Kaso, yung kapatid niyang babae, medyo maliit. Kumbaga, kasi siya high school yata siya. Dati kami, o college na. Tapos yung kapatid niya ay elementary lang, diday. Kaya, mahal na mahal siya ng parents niya, especially ng tatay niya. Kasi nga, puro lang silang anak na babae. Kaso, na sobrang kamaldita, dahil maldita, yon ang ending, naging in love sa isang karelasyon, diday. Totoo lang, nakita na siya ng karelasyon niyang lalaki. Kaso, kasi anong nangyari doon, ayaw, kumbaga sa totoo lang, umayaw yung parents niya para sa kanyang karelasyon kasi ayaw niya ang pagkaka-attitude nung karelasyon niya. Pero talagang pinagtatanggulan niya yung karelasyon niya kasi minahal niya. O dahil naging bobo na naman. Ewan ko na pakadaming bobo talaga sa yun. Ewan ko nangyari din sa amin noon kaya hindi naman naging bobo sa mga ganyan. Yun, ang ginawa ng parents niya, especially ng tatay niya, lagi siyang kumbaga paghatid sundo sa school, talagang diretso uwi na, dahil sinasarado na yung gate. Basta dyan ka lang sa kwarto. Aba, ang nangyari, pag natutulog na pala yung mga parents niya, tumatakas si Girl Lalu, dahil no choice. Wala na kumbaga yung parents niya, wala nang nangyari para sa kanya. Kasi nga, ginawa niya na lahat ng paraan para makalaya sa bahay, kasama ang pamilya niya. Nilayasan niya kasi ang choice niya, parang ginawa niya, ang choice niya ay ang taong minahal niya. O dahil, mga bobo sa mga naging jowa-jowaan. So yun, after all, chismis. So after ng ilang taon na dahil, nagka-relasyon lang, kumbaga nag-live-in siya. Nagsama sila nung karelasyon niya. Kumbaga, pinabayaan na lang yung parents niya kasi nga na-in-love siya eh. Para sa kanya, malakas naman siya eh. May anak siyang isang bata. Basta siya, masaya siya sa kanyang karelasyon. So after namating sa point na hindi pala niya ka-close yung parents nung isang karelasyon niya dahil. Oo, kasi dati nagkakaroon siya ng mga bat sila kasi nga yung parents niya maganda-ganda ang trabaho. So kahit paano nagkakaroon siya ng pera kasi estudyante siya tapos nagtrabaho siya ng extra. Tapos pag napunta siya dun sa jowa niya, kasama dun sa bahay ng jowa, nakakilala siya ng parents niya. Siyempre, dala-dala siya ng food doon, ng panampakain, pasalubong. O dahil, after na taon nga na hindi na nagtrabaho sila, nagsama sa isang bahay, mating sa point na hindi siya ginugustuhan ng pamilya. O dahil, hindi na siya ginusto. Tapos, dumating sa point kasi, yung kanyang jowa ay parang nababaliw na sa iba. Alam mo yun, sa ilang taon, parang umabot ka ng 8 years o 9 years, na sa isang bahay sila, kumbaga, iniwanan niya yung parents niya para sa isang karelasyon niya, dahil minahal niya to. Pinagtanggol niya para sa kanya, naging choice niya ang karelasyon niya kaysa ang parents. Diba? Diyos me, nakakaloka sa mga katangahan sa kanya. After nun, kahit na gusto na makipaghiwalay ng karelasyon niya, hindi siya humihiwalay diday. Oo, kasi kahit lagi lang siya iyak na iyak. Kasi nagkakaproblema sila ng jowa niya dahil sa nakalibin na nga sila, naluloko pa siya ng iba. So, sabi niya, hindi pa rin siya bumitaw dahil. Oo, hindi pa rin siya bumitaw kasi ginagawa niya lahat kahit siya nagkakasakit, kaya nasasaktan siya lagi siya nasisermonan ng pati ng pamilya ng karelasyon niya, lagi siya nasisermonan. Tapos ng karelasyon niya, nagugulpi na siya o nasasaktan siya. Wala, lalabas lang siya ng bahay, iyak lang para lang yung sama ng loob. Tapos babalik siya ng bahay, makipagrelasyon naman kasi nga nakapagpahinga na siya ng iyak na sobrang sama ng loob sa nakarelasyon niya na dahil kasama na yung pamilya niya, hindi na niya ka-close. O dahil kasi wala siyang datsula eh. So, dahil mo compare talaga. O, sobra. So, after nun, sa ilang taon ng kanyang pagtitiis, sobrang pagmamahal dun sa isang tao, naging tanga siya, nagpakatanga lahat, nasaktan lahat, kahit magulpe, lahat in-accept niya dahil sa pagmamahal. Dahil sa katangahan, buti na lang, nauntog na rin siya, di puta nauntog. Oo, kaya ang hirap magpahit sa mga ganyan kasama. Alam mo, magkwento ng kwento, pero nahihirap na tayo sa kaka-reply. Kung ang hirap din ipaliwanag. Oo, meron pa lang isang beses na kahit anong sabi mong paliwanag sa isang kaibigan o kamag-anak o tropa, wala, hindi na matutuloy makinig sa iyo hanggang hindi siya nauuntog. O dahil, kaya pasalamat simula after ng ilang taon, kinover niya na yung sarili niya. Nakipaghiwalay na siya. Okay, dumating sa point na sinama na siya sa babae. Sinama na siya ng jowa niya na may ibang karelasyon nung na babae. Dahil, sinama na sa bahay. Dahil, okay, hindi niya na kinaya kasi harap-harapan kasama niya. Imbis na kasama niya sa kwarto, hindi na kaya sa labas na. Kahit yung parents ng jowa niya, galit sa kanya. Yun, buti na nakinig siya sa katangahan niya at kabubuhan niya. Yun, umalis na siya dahil. Umuwi na siya sa kanila kahit na masamang-masama yung parents niya dati. Siya na sa awa ng Diyos, siya pa rin naging lumapit sa parents niya. Kasi no choice eh. Mga para sa atin, kahit kung anong mangyari man natin kasalanan, ang ending, doon pa rin ang balik natin sa pamilya, sa parents natin, diba? Mga kahit lang tayo, paano, pagalitan na lang tayo sa sobrang maldita, mamahalin pa rin tayo ng parents natin. Yun, after nun, kaso nawala rin yung parents niya, o nawala din dahil, naawa rin siya kasi nga, hindi niya rin in-accept na mawala yung parents niya, kasi mahal niya eh. Para sa kanya, bago nawala yung parents niya, bumitaw siya ng isang relasyon na yun, na ayaw ng parents niya dati, na nagpakatanga siya dati, pero ngayon, in-accept niya lahat ng pagkakamali niya sa parents niya, humingi siya ng tawad sa lahat ng ginawa niya pagkakamali. After nang nawala yung parents niya dahil, sa awa naman ng Diyos, naging swerte sa buhay niya dahil. O naging swerte siya dahil kaya na-inlove siya, may na-inlove sa kanya kahit na ayaw niya muna makipagrelasyon kasi sobrang sama ng loob sa ilang taon na pagtitiis. Hindi siya nakikipagrelasyon dahil. Pero yung dumating na sa buhay niya, talaga in-accept siya. Kung baka kinover lahat, hindi na niya kailangan magkwento na about sa pinag-awayan ng kanilang relasyon. Bagay dumating sa kanyang lalaki, talagang binigay niya lahat sa kanya dahil, oo, wala na siyang magawa lahat. Ginawa ng lahat ng lalaki. Kung baka ginawa lahat ng pagkakakulang.
Yun, naman sa na-inlove siya dun sa lalaki na yan. Masaya kasi hanggang sa ngayon naman naging sobrang saya nila. Hindi niya iniwan ang isa't isa. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya swerte buhay talaga nila. Meron talagang ganun talaga sa buhay natin. No? Kahit saan, hindi natin masasabi ang buhay natin. At hindi tayo lagi swerte sa relasyon. Minsan, swerte tayo sa relasyon. Kumbaga, depende talaga sa buhay natin. Hindi tayo pareho. Yun. Kasi kagaya ko, hindi naman ako malas. Pero ayoko lang bago ako mautakan. Kaya natikman ko na. Kasi natikman ko na siya. Hiwalay ako na. Diputa sa mauna ko. Una siya sa akin. Ako panaloka. Kasi hindi tayo hiwalay ako na agad. Bago siya, ang malalagay dito kay natikman mo na lang yan. Ganun yun. At least panalo ka pa rin. Okay? O sige. Tayo naman. Chismis ka. Goodbye. Goodbye.